Kumusta po sa inyong lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at sa araw na ito, susuriin natin ang paksang broccoli, ang lihim na kaibigan o kaaway ng iyong bato at puso. Sa loob ng 25 taon ng aking karanasan sa medisina, marami na akong nakita na itanong niyo na ba sa inyong sarili kung bakit ang broccoli na parehong inihahanda sa karaniwang paraan ay nakakapagpalusog sa ilan habang lihim namang nakakapinsala sa ugat at bato ng iba. Marami sa inyo ang may nakasanayang ilagay ang bagong hugas na broccoli sa kumukulong tubig. Hihintayin lang ng ilang minuto at saka aalisin, isasawsaw sa maasim, maanghang at nakakatakam na sarsa. Sa bawat kagat naniniwala kayo na kumakain kayo ng isang gintong pagkain para sa kalusugan, ngunit huminto muna kayo at makinig sa akin. Sa likod ng masarap na pakiramdam na iyon, maaaring may katotohanang ikagugulat ninyo. Karamihan sa mahahalagang sustansya ay nasisira at ang natira lang ay ang kaakit-akit na berdeng balat at ang mga pampalasa pa nga ay lihim na nagpapalapot ng dugo at nagpapapikit ng mga ugat. Ang pagkakamaling ito ay hindi lang simpleng usapin ng pagkain. Para itong makapal na alikabok na kumakapit sa malinaw na salamin, nagpapabagal sa daloy ng dugo at nagpapahirap sa mga pinong filter ng bato. Sa paglipas ng panahon, humihina ang bato nang hindi nalalaman hanggang sa ma-realize ninyo na malapit na kayo sa hindi na mababaling yugto ng kidney failure. Mahalaga na ang broccoli ay itinuturing na superfood at pinahahalagahan ng malalaking organisasyong medikal sa paglaban sa kanser at pagprotekta sa kalusugan. Para sa mga kumakain nito ng tama, ito ay isang kalasag na nagpoprotekta sa katawan. Ngunit para sa mga kumakain ng mali, nagiging dalawang talim na sandata ito na lihim na humihina sa kalusugan araw-araw. Lalo na't parami ng parami ang mga Pilipino na lampas 50 taong gulang ang nahaharap sa mga problema sa bato at ugat ng hindi nalalaman. Kaya ang ibabahagi ko ngayon ay hindi lamang kaalaman, kundi isang paalala upang maprotektahan ninyo ang nalalabi ninyong buhay. Kaya, umaasa akong pasensyahan ninyo ako at panoorin ang buong video. Kung papanoorin ninyo ng buo, matututunan ninyo ang 4 na pangunahing punto. Una, 3 uri ng pagkain na hindi dapat pagsamahin na maaaring magpabago sa broccoli mula sa pagiging masustansya tungo sa pagiging pabigat sa katawan. Pangalawa, 4 na tamang kombinasyon na nakakatulong sa malusog na daloy ng dugo at nakakapagpalakas sa bato. Pangatlo, ang tamang paraan ng paghahanda at pagluluto na tumutulong upang mapanatili ang halos lahat ng mahahalagang sustansya. At panghuli, ang lihim sa pag-activate ng sulforaphane, ang natural na guardian na tumutulong sa katawan na labanan ang masasamang selula mula sa loob. Ngayon, inaanyayahan ko kayong samahan ako sa paglalakbay na ito upang maunawaan at kumain ng tama, upang ang broccoli ay tunay na maging kaibigan na nagpoprotekta sa kalusugan sa halip na isang nakatagong panganib sa pang-araw-araw na pagkain. Bahagi 1, ang lihim ng sulforaphane at 5 kagila-gilalas na pagbabago para sa katandaan. Kaya ano nga ba sa broccoli ang maaaring makagawa ng malalalim na pagbabago sa katawan habang tayo ay tumatanda? Ang sagot ay hindi nasa karaniwang bitamina, kundi nasa isang napaka-espesyal na biologically active compound na tinatawag na sulforaphane. Ito ay isang malakas na antioxidant at anti-inflammatory agent na inilarawan ng mga siyentipiko bilang isang endogenous security system ng katawan. Kapag na-activate ang sulforaphane, ito ay naglalakbay sa mga tissue at organo, lihim na naghahanap ng mga nasirang selula at talamak na pamamaga na nabubuo sa paglipas ng mga taon, kaya pinipigilan ang mapanganib na pagbabago ng selula mula sa pinakasimula. Gayunpaman, isang napakahalagang bagay na marami sa inyo ang hindi pa naririnig ay ang sulforaphane ay hindi agad aktibo sa broccoli. Ito ay parang isang natutulog na buto. Upang magising ang buto na ito, kailangan ang paglahok ng isang mahalagang enzyme na tinatawag na myrosinase.
Ang enzyme na ito ay inilalabas lamang kapag ang broccoli ay hinihiwa, tinadtad, o nginunguya ng maigi. Sa sandaling iyon, sinisimulan ng myrosinase na i-convert ang precursor nito sa malakas na aktibong sulforaphane. Ito ang dahilan kung bakit ang paraan ng pagkain ay kasing halaga ng pagkain mismo kapag ang sulforaphane ay na-activate ng tama at regular na pumapasok sa katawan. Lalo na sa mga matatanda, maari itong magdulot ng 5 napakahalagang pagbabago, hindi mabilis, ngunit patuloy, lihim, at ligtas. Una, ang kakayahang suportahan ang pag-iwas sa kanser. Ayon sa maraming pag-aaral sa nutrisyon, ang sulforaphane ay may kakayahang i-activate ang mga gene na nagpoprotekta sa selula na tumutulong sa mga selula na humina dahil sa edad na hindi mahulog sa landas ng masamang pagbabago. Hindi ito gamot, ngunit ito ay isang natural na biological barrier na tumutulong sa katawan na labanan ang mga nakakapinsalang salik na naiipon sa paglipas ng panahon. Pangalawa, ang positibong epekto sa vascular system. Ang broccoli ay naglalaman ng maraming chlorophyll at compounds ng halaman. Kapag isinama sa sulforaphane, makakatulong ito sa paglilinis ng mga microscopic plaque sa dingding ng mga ugat. Maaari itong isipin bilang isang malambot na walis na dahan-dahang nagwawalis ng mga malagkit na basura kaya sumusuporta sa mas mahusay na daloy ng dugo at nagaambag sa pagpapapanatag ng presyon ng dugo. Isang bagay na ikinababahala ng marami sa inyo na lampas 60 taong gulang. Pangatlo, ang pagprotekta sa paggana ng bato, isang organ na kailangang magtrabaho ng walang pahinga sa buong buhay. Ang sulforaphane ay tumutulong sa pag-activate ng endogenous detoxification enzyme na sumusuporta sa bato na bawasan ang pasanin ng talamak na pamamaga sa glomeruli. Para sa mga matatanda, ito ay napakahalaga dahil ang humihinang bato ay kadalasang nangyayari ng tahimik at kapag natuklasan, huli na ang lahat. Pang-apat, ang suporta para sa mga buto at cartilage sa kasukasuan. Sa pagtanda, ang mga enzyme na nagdudulot ng pamamaga at nakakasira sa cartilage ay nagiging mas aktibo. Ang sulforaphane ay may kakayahang pigilan ang ilan sa mga enzyme na ito, kaya binabawasan ang rate ng pagkasira ng kasukasuan na ginagawang mas maayos ang paggalaw ng tuhod at gulugod. Para sa mga madalas sumasakit ang tuhod kapag umaakyat at bumababa ng hagdan o sumasakit ang likod kapag nagbabago ang panahon, ito ay isang napakahusay na natural na suporta. Panlima, ang pagprotekta sa paningin na humihina sa pagtanda. Dahil sa natural na nilalaman ng lutein at zeaxanthin, ang broccoli ay tumutulong sa pagpapalusog sa retina, binabawasan ang pinsala mula sa asul na liwanag at pagtanda. Mahalaga ito sa pag-iwas sa macular degeneration at katarata, mga karaniwang problema sa mata sa mga lampas 60 taong gulang. Kung tunay ninyong nauunawaan at inilalapat ng tama, ang broccoli ay hindi lamang isang gulay, kundi isang pangmatagalang kasangkapan sa pangangalaga ng kalusugan. Gayunpaman, nakalulungkot na marami ang kumakain ng broccoli linggo-linggo, ngunit hindi gaanong nakakakuha ng benepisyo dahil lamang sa mga maliliit na pagkakamali sa paghahanda at pagpapares ng pagkain. Kaya, susuriin natin ngayon ang mga nakamamatay na pagkakamali sa pagkain ng broccoli na hindi sinasadyang inuulit ng maraming pamilya sa Pilipinas araw-araw, kasama ang mga pagkain na hindi dapat kainin ng sabay kung ayaw ninyong maging walang kabuluhan ang lahat ng pagsisikap sa pangangalaga sa kalusugan. Bahagi 2, nakamamatay na. Pagkakamali, pagluluto sa kumukulong tubig at pagsawsaw sa sili sauce. Marami ba sa inyo ang nakasanayan nang ilagay ang broccoli sa kumukulong tubig? Hayaan itong kumulo ng maigi hanggang sa maging malalim ang kulay berde at malambot na, pagkatapos ay ilabas at isawsaw sa maasim, matamis at maanghang na sili sauce para mas madaling kainin. Ang ugaling ito ay tila walang pinsala at marami pa nga ang naniniwala na ito ay para malinis, maluto at ligtas kainin. Ngunit mula sa pananaw ng agham ng nutrisyon at kalusugan ng matatanda,
Ito ay isang seryosong pagkakamali na lihim na sumisira sa nutritional value ng pagkain at nagdudulot ng matinding presyon sa mga ugat at bato. Una sa lahat, gusto kong ipaliwanag ng dahan-dahan at madaling maunawaan kung bakit ang pagluluto ng broccoli sa kumukulong tubig ay hindi kasing ganda ng iniisip ninyo. Ang broccoli ay naglalaman ng isang napakahalagang compound na kadalasang tinutukoy ng mga siyentipiko bilang anti-cancer police ng katawan, ang sulforaphane. Gayunpaman, ang sulforaphane ay hindi natural na naroroon. Nilikha lamang ito sa pagkakaroon ng isang espesyal na enzyme na tinatawag na myrosinase. Ang problema ay ang enzyme na ito ay napakasensitibo sa mataas na temperatura. Kung ang broccoli ay nakababad sa kumukulong tubig ng mahigit 1 minuto, ang enzyme na ito ay maaaring masira ng higit sa 90%. Kapag wala na ang enzyme, halos walang sulforaphane na nalilikha. Nangangahulugan ito na kumakain kayo ng broccoli sa pag-asang maiiwasan ang sakit, ngunit hindi nakakakuha ang katawan ng pinakapangunahing benepisyo ng gulay na ito. Mula sa praktikal na pananaw ng pangangalaga sa matatanda, marami akong nakasalamuha na regular na kumakain ng gulay, ngunit hindi bumubuti ang kalusugan at minsan pa nga ay nakakaranas ng pananakit ng tiyan at pagkapagod. Ang sanhi ay hindi dahil sa humihina ang katawan, kundi dahil sa paraan ng pagluluto na nagpapawala ng sustansya sa pagkain. Bukod sa sulforaphane, ang broccoli ay naglalaman din ng vitamin C at maraming water-soluble nutrients. Kapag inilagay ninyo ang gulay sa kumukulong tubig at itinapon ang pinaglutuan, kasama ring nawawala ang mahahalagang sustansya. Para sa broccoli, ang kumukulong tubig ay walang iba kundi isang lugar kung saan nalilibing ang sustansya. Sinisira ng init ang mga cell membrane na nagiging sanhi ng paglabas o pagkatunaw ng mga biological components. Ang natitira ay isang gulay na mukhang berde ngunit mahirap sa nutritional value. Hindi lamang iyon, kapag ang broccoli ay naluto ng sobra, ang natural na istruktura nito ay nasisira, nagiging malambot at mahirap tunawin. Para sa mga matatanda na may mahinang tiyan at nabawasan ang digestive enzyme, ang pagkain ng gulay na nawalan ng istruktura ay madaling magdulot ng bloating, pananakit ng tiyan, at minsan pa nga ay ayaw ng kumain ng gulay sa katagalan. Ito ang kabalintunaan na lubos kong pinag-aalala sa aking pagtatrabaho sa mga matatanda. Ang pagkain ng masustansiyang pagkain, ngunit hindi bumubuti ang kalusugan dahil hindi tama ang paraan ng pagkain. Ngayon, pag-uusapan ko ang mas seryosong problema, ang pagpapares nito sa maasim at matamis na sili sauce. Marami sa inyo ang nagsasawsaw ng sili sauce upang matakpan ang bahagyang pait ng broccoli. Ngunit iilan lang ang nakakaalam na ang broccoli ay naglalaman ng beta-carotene, isang mahalagang antioxidant na tumutulong sa pagprotekta sa mata, balat, at nagpapabagal sa pagtanda ng selula. Ang acidic na suka sa sili sauce ay may kakayahang mabilis na bawasan ang beta-carotene. Ang kombinasyong ito ay nagpapabago sa isang masustansyang sangkap tungo sa isang bagay na walang halaga o pa nga ay nagdudulot ng kabaliktaran. Mula sa siyentipikong pananaw, kapag ang mga sustansya ay nagbabanggaan at nagpapawalang bisa sa isa't isa, hindi lamang nawawalan ng benepisyo ang katawan, kundi nagdadagdag pa ito ng metabolic burden. Hindi pa doon nagtatapos, ang maasim at matamis na sili sauce ay kadalasang naglalaman ng mataas na antas ng asukal at sodium. Para sa mga lampas sa taong gulang, ang bato ang organ na unang nasisira at pinakamahirap na gumaling. Ang asukal ay nagpapataas ng asukal sa dugo at ang sodium ay nagpapataas ng presyon ng dugo. Parehong nagdudulot ng malaking presyon sa mga pinong filter ng dugo sa bato na tinatawag na glomeruli. Kapag ang mga filter na ito ay nasira ng matagal, nagiging matigas ang mga ito, bumababa ang kakayahan sa pagsala ng dugo, at ang resulta ay pag-iipon ng toxins sa katawan, pagkapagod, pamamaga, at pagtaas ng panganib ng vascular stroke. Marami akong nakita na dahil lamang sa nakasanayang pampalasa ay kinailangan nilang magbayad ng kanilang kalusugan
sa bato sa maraming taon pagkatapos. Kaya, kailangan ninyong tandaan ang isang napakahalagang bagay. Hindi kayang protektahan ng masustansiyang pagkain ang sarili nito. Kailangan ng mga kumakain na maunawaan at respetuhin ito. Ang broccoli ay isang mahalagang regalo mula sa kalikasan, ngunit ang ugali ng pagluluto sa kumukulong tubig at pagsasaw sa sili sauce ay nagpapabago sa regalong iyon tungo sa isang pabigat sa katawan, lalo na para sa mga may mataas na presyon ng dugo, diabetes, o hindi matatag na kidney function. Ang pag-iwas sa sili sauce at iba pang maaalat at matatamis na pampalasa ay isang matalinong pagpipilian, hindi isang sakripisyo, kundi isang maingat na paraan ng pagmamahal sa sarili. Ang malakas na lasa ng sili sauce ay nagtatakip din sa natural na lasa ng broccoli na nagpapahirap sa utak na matukoy ng tama ang sustansya, kaya nagdudulot ng hindi pagkakasundo sa digestive enzyme secretion. Ang panandaliang kasiyahan sa pagkain ay maaaring ipagpalit sa mga taon ng tahimik na pagdurusa ng katawan. Sa pag-unawa nito, makikita ninyo na ang pangangalaga sa kalusugan sa katandaan ay hindi tungkol sa mga luho, kundi nagsisimula sa maliliit, tama, at matatag na pagbabago sa kusina araw-araw. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring magkomento ng 2 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa isang malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Bahagi 3, ang tamang paraan ng pagkain ng broccoli at ang pangalawang pagbabawal sa gatas. Paano nga ba dapat kainin ang broccoli upang tunay na mapanatili ang nutritional value nito, maprotektahan ang mga ugat at mabawasan ang pasanin sa bato kapag lampas na sa 60 taong gulang? Mula sa aking pananaw, hindi lamang ito tungkol sa pagluluto, kundi kung paano natin tratuhin ang ating katawan sa yugto ng buhay na nangangailangan ng pinakamatinding pangangalaga. Sa halip na ilagay ang broccoli sa kumukulong tubig, ang mas makatwiran at ligtas na paraan ay ang i-steam ito sa maikling panahon, mga 5 minuto. Ang sapat na mainit na singaw ay nakakatulong sa pagluluto ng broccoli. Ginagawa itong mas malambot para sa digestive system ng matatanda, ngunit hindi sinisira ang enzyme myrosinase tulad ng pagpapakulo. Kapag napanatili ang enzyme na ito, nakakagawa ang katawan ng sulforaphane, ang mahalagang compound na sumusuporta sa mekanismo ng pagprotekta sa sarili ng selula at tahimik na nagpapababa ng pamamaga. Ito ang punto na hindi napapansin ng marami dahil madalas nating iniisip na sapat na ang luto ang gulay. Samantalang para sa matatanda, ang paraan ng pagluluto ang nagtatakda ng tunay na halaga ng pagkain. Tungkol sa pampalasa, gusto kong huminto kayo sandali upang pag-isipan. Ang broccoli ay hindi nangangailangan ng matatapang na pampalasa upang maging kapaki-pakinabang. Ang pagpapalit ng sili sauce ng kaunting malusog na langis ng gulay tulad ng olive oil o purong sesame oil kasama ang mga natural na pampalasa tulad ng bawang, luya o kaunting asin ay maaring makatulong sa pagpaparelax ng mga ugat at mabawasan ang pagtatrabaho ng bato. Sa maraming taon kong pakikipagtulungan sa mga matatanda, napansin ko na ang isang maliit na pagbabago lamang sa ugali ng pagpapalasa ay sapat na upang mapanatili ang stable na presyo ng dugo at function ng bato sa paglipas ng panahon. Iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng pagkain para mabusog at pagkain para mapalusog. Kung ang kumukulong tubig at sili sauce ang unang pagkakamali, ang kombinasyon ng broccoli at gatas ang pangalawang malaking pagbabawal. Tahimik ngunit lubhang mapanganib para sa bato. Marami sa inyo sa hangaring maiwasan ang osteoporosis at mapalakas ang resistensya ay pinili ang paggiling ng broccoli kasama ng gatas upang inumin tuwing umaga. Napakaganda ng intensyon, ngunit hindi gumagana ang katawan ng tao sa simpleng pag-iisip na mabuti. Napakabuti. Ang broccoli ay naglalaman ng oxalic acid at ang gatas ay mayaman sa calcium. Kapag ang dalawang sangkap na ito ay nagtagpo sa digestive system, maaari silang lumikha ng calcium oxalate
isang uri ng kristal na hindi natutunaw sa tubig. Ang mga kristal na ito ay hindi madaling mailalabas, kundi may tendensiyang mamuo sa bato kung saan humina na ang kakayahan sa pagsala sa paglipas ng edad. Sa simula, maliit ang mga ito tulad ng butil ng buhangin, hindi nagdudulot ng malinaw na pakiramdam. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang mga kristal na ito ay dumidikit, nagkukumpulan, at nagiging bato sa bato. Ang matitigas at matutulis na bukol na ito ay maaaring seryosong makapinsala sa panloob na istruktura ng bato. Sa mga matatanda, mas mabagal ang metabolismo at ang dami ng iniinom na tubig ay kadalasang hindi sapat, kaya mas mataas ang panganib ng pag-iipon ng calcium oxalate. Ang mga batong ito, kapag gumagalaw, ay maaaring kuskusin ang tissue ng bato na nagdudulot ng pamamaga, sakit, at unti-unting humina ang function ng pagsala ng dugo. Ang nakakalungkot ay kapag nasira na ang bato, napakahirap na itong gumaling. Naaalala ko ang kaso ni Aling Nena, isang 68 taong gulang na naninirahan sa Tondo, Maynila. Si Aling Nena ay napaka-conscious sa kanyang kalusugan, nakarinig ng maraming payo na ang broccoli ay mabuti para sa pag-iwas sa sakit at ang gatas na mayaman sa calcium ay nakakatulong sa malakas na buto. Pinanatili niya ang ugali ng paggiling ng nilagang broccoli kasama ng isang baso ng gatas tuwing umaga. Sa loob ng mahigit 1 taon, naniniwala siya na ginagawa niya ang tama para sa kanyang katandaan. Hanggang sa isang gabi, nakaranas siya ng matinding sakit sa bandang baywang na halos hindi siya makatayo ng tuwid at kinailangan siyang isugod sa ospital. Ipinakita ng mga pagsusuri na marami siyang malalaking bato sa bato na parang coral at ang kanyang kidney function index ay mataas, lampas sa ligtas na antas. Ipinaliwanag ng doktor na ang calcium mula sa gatas ay hindi napunta sa buto tulad ng inaasahan, kundi nakipag-ugnayan sa oxalic acid sa broccoli upang bumuo ng mga bato at namuo sa bato sa loob ng mahabang panahon. Ang pinakaikinagulat ni Aling Nena ay hindi lamang ang sakit o ang pangangailangan ng paggamot, kundi ang katotohanan na ang ugali na pinanatili niya para sa kalusugan ay siya mismong sanhi ng pinsala sa bato. Mas nakakalungkot pa, kapag ang calcium ay ginamit upang bumuo ng bato, ang buto ay hindi nakakakuha ng kinakailangang calcium na nagpapataas ng panganib ng osteoporosis. Ito ay isang vicious cycle na maraming matatanda ang hindi sinasadyang nahuhulog dahil sa kakulangan natin ng kaalaman tungkol sa interaksyon ng mga pagkain at hindi dahil sa hindi malusog na pagkain. Sa edad na lampas 60, maraming Pilipino ang naniniwala na ang gatas at berdeng gulay ay dalawang haligi ng kalusugan, kaya kapag magkasama ang mga ito, natural na itinuturing itong perpektong kombinasyon. Gayunpaman, mula sa pananaw ng geriatrics at digestive physiology, gusto kong huminto kayo sandali upang pag-isipan ng mas maigi. Sa mga gulay na may mataas na oxalic acid content tulad ng broccoli, ang paggamit ng mga ito kasama ng gatas ay hindi lamang nagdudulot ng hindi pagkatunaw, kundi maaari ring magdulot ng tahimik at matagalang pinsala sa internal organs, lalo na sa bato. Kapag ang lactose sa gatas ay pumasok sa digestive system at nakatagpo ng matigas na fiber ng broccoli, ang proseso ng fermentation sa bituka ay maaaring maging mas malakas kaysa sa normal. Ang resulta ay mas maraming gas na nabubuo na nagpapataas ng intra-abdominal pressure. Sa mga kabataan, sapat pa ang kakayahan ng katawan na umangkop, ngunit sa mga matatanda, ang matagalang pagtaas ng intra-abdominal pressure ay humahadlang sa daloy ng dugo sa bato na nagpapahirap sa pag-stabilize ng glomerular filtration pressure. Sa madaling salita, ang bato ay parang isang water filter. Kapag hindi pare-pareho ang daloy at nahahadlangan ang presyon, mabilis na mapapagod at hihina ang maliliit na filter sa loob. Sa ganoong sitwasyon, ang orihinal na intensyon ng paglilinis ng dugo ay hindi sinasadyang nagiging sanhi ng labis na pagtatrabaho ng glomeruli. Mula sa clinical practice, napansin ko na marami ang kadalasang binabalewala ang mga sintomas tulad ng bloating,
hindi pagkatunaw, at matamlay na sakit sa bandang baywang pagkatapos ng almusal at iniisip na dahil lang iyon sa katandaan. Ngunit maaring ang smoothie ng broccoli at gatas sa umaga ang pinag-ugatan na hindi ninyo pinaghihinalaan. Hindi pa doon nagtatapos, ang casein, isang pangunahing protina sa gatas, ay lumilikha pa ng mas pinong hadlang. Ang casein ay may tendensiyang dumikit sa mga antioxidant sa broccoli. Ang mga sangkap na ito na may papel sa pagprotekta sa mga dingding ng ugat at pagbabawas ng pamamaga kapag mahigpit na nakakabit sa casein ay hindi nasisipsip sa dugo kundi inilalabas sa digestive tract. Ang resulta ay hindi nakakakuha ng benepisyo ang mga ugat, samantalang ang bato ay patuloy na nagdurusa sa maling kombinasyong ito. Mula sa pananaw ng ekonomiya at kalusugan, ito ay isang kabalintunaan na dapat pag-isipan. Gumagastos kayo sa sariwang broccoli at dekalidad na gatas, ngunit sa huli, ang nakukuha ng katawan ay hindi nutrisyon kundi metabolic burden. Ang mga sangkap na dapat sana ay nakakatulong sa paglilinis ng mga ugat ay nasasayang, samantalang ang oxalic acid mula sa gulay ay madaling nakikipag-ugnayan sa calcium sa gatas na nagbibigay daan sa pagbuo ng mga hindi natutunaw na kristal at unti-unting namumuo sa bato. Bukod pa rito, kapag ang broccoli ay kinakain kasama ng gatas, ang pinaghalong ito ay may tendensiyang manatili ng matagal sa tiyan na nagbibigay ng paborableng kapaligiran para sa fermentation at putrefaction. Nagpapataas ito ng mapaminsalang bakterya sa bituka na naglalabas ng toxins sa dugo, at upang maalis ang mga toxins na ito, ang bato ay napipilitang magtrabaho ng maraming beses kaysa sa normal. Para sa mga lampas at sinta-taong gulang, kung saan humina na ang function ng bato sa paglipas ng panahon, ang pressure na ito ay hindi na maliit na bagay, kundi isang salik na nagtatakda ng rate ng pagtanda at kalidad ng buhay. Ang bato sa katandaan ay may napakalinaw na katangian. Kapag napagod na, napakabagal na gumaling. Kaya, ang isang ugali na tila walang pinsala na inuulit araw-araw ay sapat na upang makagawa ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng isang walang problema na katandaan at isang katandaan na puno ng gamot at sakit. Mula sa pananaw na iyon, palagi kong pinapayuhan na huwag paghaluin ang broccoli at gatas para inumin. Kung kumakain na kayo ng broccoli sa pagkain, hayaan itong lumipas ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 oras bago uminom ng gatas, upang mabawasan ang pagtatagpo ng oxalic acid at calcium sa digestive system. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang ang pagbabahagi na ito, mangyaring magkomento ng 4 sa ibaba. Iyon ang simpleng paraan upang malaman kung interesado pa rin kayo at kasama ko sa paglalakbay tungo sa isang malusog at may kalidad na buhay araw-araw. Bahagi 4, pangatlong pagbabawal, panganib, mula sa pagkain ng pinatuyong labanos at kawayan. Kung sa mga nakaraang bahagi ay sinuri ko sa inyo ang mga kombinasyon na tila walang pinsala, ngunit lihim na nagdudulot ng pabigat sa bato, sa ikatlong pagbabawal na ito, mas malayo pa ang panganib. Hindi lamang ito usapin ng mga bato o resulta ng laboratorio, kundi usapin ng sigla, ng tibay ng bituka, at ng pundasyon ng kalusugan na nagsimula ng manghina sa katandaan. Ang kombinasyon na gusto kong bigyan ninyo ng espesyal na pansin ay ang broccoli na kinakain kasama ng pinatuyong labanos o kawayan. Ang mga ito ay napakakaraniwang pagkain sa hapagkainan ng maraming pamilya sa Pilipinas. Hindi iilan sa inyo ang may ugali ng pagkuha ng isang plato ng malutong na pinatuyong labanos o kawayan bilang kasama ng nilagang broccoli o bahagyang ginisa. Madaling maunawaan ang dahilan dahil kapag kulang sa panlasa ang pagkain, nakakatulong ang mga ito na mas maging masarap ang pagkain at ipinagmamalaki rin ng mga gulay na mabuti para sa panunaw na nakakatulong upang maiwasan ang paninigas ng dumi. Ngunit ang agham ng panunaw sa mga lampas 60 taong gulang ay nagbibigay sa atin ng ganap na magkaibang pananaw dahil sa mahina na tiyan at nabawasan na peristalsis ng bituka, ang tila malusog na kombinasyon na ito ay maaring maging isang pagkain na nagpapabusog sa tiyan,
nagpapahirap sa bituka, at patuloy na gumagawa ng gas na nagdudulot ng matagalang pagkapagod. Ang broccoli mismo ay isang gulay na napakayaman sa fiber. Ang mahalaga ay ang karamihan sa fiber sa broccoli ay kabilang sa grupo ng insoluble fiber. Ang ganitong uri ng fiber ay hindi madaling masira ng buo kahit naluto na. Kapag ang broccoli ay kinakain kasama ng pinatuyong labanos na naubusan na ng tubig o kawayan na may matigas na hibla, ang bituka ng matatanda ay nahaharap sa isang malaki, matigas at mabigat na bukol ng hilaw na fiber. Sa pagkabata, malakas pa ang smooth muscles ng bituka at malakas ang peristalsis ng bituka kaya kayang itulak ng katawan ang mga bukol na ito. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, ang kakayahan ng bituka na umikli ng maayos ay maaaring bumaba ng halos kalahati na nagpapahirap sa pag-iipon ng pagkain. Sa kondisyon ng mahinang paggalaw ng bituka, ang mga bukol ng hilaw na fiber na ito ay papasok na parang malalaking bara na nakakabit sa isang makitid na tubo. Hindi sila umaagos, kundi patuloy na naiipon, kumukuskos sa dingding ng bituka. Ang mga hibla na ito ay sumisipsip din ng tubig at unti-unting lumalaki. Kung madalas kayong kumakain nang hindi umiinom ng sapat na tubig, ang bituka ay magiging irritable sa loob ng matagal na panahon na nagdudulot ng matamlay na pamamaga, matagalang bloating, at sa malubhang kaso, maaaring magkaroon ng bowel obstruction. Ibig sabihin, halos humihinto ang paggana ng bituka para sa mga madalas na nahihirapan sa panunaw at madalas na nakakaranas ng pakiramdam ng pamamaga ng tiyan na parang may mabigat na nakapatong. Ang kombinasyong ito ay nagiging mas mapanganib. Ang pagkain na matagal nang nakaimbak sa bituka ay magsisimulang mabulok na naglalabas ng mga lason. Ang mga lason na ito ay hindi lamang nananatili sa bituka, kundi maaari ring tumagos sa lining ng bituka, pumasok sa dugo, at madumihan ang circulatory system. Sa ganoong sitwasyon, ang mga ugat na kailangan sanang linisin ay nagdadala pa ng karagdagang toxins at ang bato ay muling napupunta sa sitwasyon ng labis na pagtatrabaho upang salain ang mga bagay na hindi dapat naroroon. Ang nakakalungkot ay ang broccoli ay itinuturing ng marami bilang isang natural na pampalusog upang suportahan ang mga ugat. Ngunit kapag kinakain ng mali, ito ay nagiging panimulang link sa isang kadena ng mga karamdaman mula sa bituka, dugo, hanggang sa bato. Hindi pa doon nagtatapos. Ang kawayan at iba pang hilaw at matitigas na gulay ay may tendensiyang hadlangan ang pagsipsip ng mga bitamina at mineral. Ang mga hilaw na hibla ay bahagyang kumukuskos sa lining ng bituka at sabay na nagdadala ng sustansya palabas bago pa man masipsip ng katawan. Ang mahahalagang bahagi ng broccoli na inaasahan ninyo ay tahimik na lumalabas sa katawan, hindi nag-iiwan ng tunay na benepisyo. Kapag nasira ang kapaligiran ng bituka, humihina din ang immune system ng katawan. Iilan lamang ang nakakapansin na halos 70% ng immune cells ay nakasentro sa bituka. Ang humihinang bituka ay nangangahulugan ng pagbutas sa proteksiyon na barrier ng katawan. Ang resulta ay hindi lamang pananakit ng tiyan o bloating, kundi mas madaling sipon, matagalang pamamaga, pagkapagod ng katawan, at hirap sa paggaling. Isang napakakaraniwang pagkakamali sa mga matatanda ay ang pag-iisip na mas maraming masustansiyang gulay ang kinakain ng sabay, mas malusog. Sa katotohanan, ang sabay-sabay na pagkain ng broccoli, kawayan, at pinatuyong labanos sa isang pagkain ay parang paglalagay ng mabibigat na bato sa marupok na tiyan at bituka. Sa mas malubhang kaso, kapag ang bituka ay napilipit o ganap na nabara, ang panganib ng emergency surgery ay hindi dapat baliwalain. Sa ganoong sitwasyon, ang pagkain na pinili para sa kalusugan ay nagiging direktang banta sa buhay. Kailangan nating tandaan na ang pagpuno ng tiyan ng hilaw na pagkain, ang patuloy na pagkain nang hindi binibigyan ng oras na magpahinga ang digestive system ay ang pinakamaikling daan upang bumaba ang kalusugan sa katandaan. Ito ay mas seryoso pa para sa mga may mahinang ngipin,
mahina ang pagnguya, at mahina ang puwersa ng pagnguya. Ang matitigas at matitigas na pagkain, kung hindi nginunguya ng maigi, ay magpapahirap sa tiyan, magpapababa ng digestive enzyme secretion na magiging sanhi ng pagbaba ng pagkain sa bituka nang hindi pa naproseso. Sa huli, ang mga hindi natunaw na bahagi ng pagkain ay patuloy na mabubulok sa bituka na lumilikha ng gas at toxins na pumapasok sa dugo. Sa ganoong sitwasyon, ang inyong hangarin na magkaroon ng malinis na dugo at suportahan ang paggaling ng bato ay hindi sinasadyang nagiging pabigat na nagpapabigat at nagpapapagod sa katawan. Ang tamang pag-unawa ay hindi para matakot kundi para makakain ng mas matalino, mas angkop sa tunay na pisikal na kondisyon ng katandaan. Sa susunod na bahagi, patuloy kong ibabahagi sa inyo ang mga tamang kombinasyon, ang mga paraan ng pagkain ng broccoli na angkop sa matatanda upang maging malinis ang mga ugat at suportahan ang paggaling ng pagod na bato. Ang mga ito ay simple ngunit epektibong paraan ng pagkain na hindi pa malinaw na itinuro sa marami. Bahagi 5. 3 gintong resipe para sa kombinasyon ng broccoli. Gintong resipe, vlog. 1. Broccoli na may malusog na langis, sesame oil, olive oil. Pagkatapos kong suriin ng detalyado ang mga uri ng kombinasyon na madaling makapagpababa ng nutritional value ng broccoli, ngayon naman, gusto kong anyayahan kayong lumipat sa mas positibong pananaw, ang mga kombinasyon na itinuturing na tunay na natural na pampalusog para sa katawan ng mga nasa katamtamang edad at matatanda. Sa mga ito, ang grupo ng malusog na langis tulad ng sesame oil at olive oil ay may napakahalagang papel. Marami sa inyo ang nag-aalangan pa rin sa taba, ngunit ipinakita ng modernong agham ng nutrisyon na ang problema ay hindi nasa taba, kundi nasa uri ng taba na ginagamit natin. Ang broccoli ay isang gulay na naglalaman ng maraming fat-soluble compounds, lalo na ang sulforaphane at malalakas na antioxidant. Kung nilaga o inihaw lang, kakaunti lang ang nasisipsip ng katawan. Sa pagkakaroon ng malusog na langis, ang mga sustansya na ito ay tunay na nabubuksan at pumapasok ng malalim sa mga selula. Ito ay isang biological na prinsipyo, hindi isang alamat. Tungkol sa paraan ng pagluluto, iminumungkahi ko ang isang simpleng putahe na angkop sa panlasa at digestive system ng mga lampas 6 taong gulang, ang broccoli na may sesame oil. Hugasan ng maigi ang broccoli sa umaagos na tubig, hiwain sa sapat na laki. Pagkatapos ay hayaang nakatayo ng mga 90 minuto, pagkatapos hiwain upang ma-activate ang sulforaphane ng buo. Pagkatapos, i-steam sa malakas na singaw sa loob ng maikling panahon, mas mababa sa 5 minuto upang maluto ang gulay ngunit mapanatili ang crispness. Habang mainit pa ang broccoli, lagyan ng sapat na dami ng sesame oil, kaunting asin, tinadtad na bawang, haluin ng maigi, at budburan ng kaunting toasted sesame seeds. Ang putahe na ito ay hindi lamang masarap kundi madaling nguyain, madaling tunawin, at napaka-friendly sa mahina na tiyan. Para sa olive oil, maaari ninyong gamitin ang light sautéing method. Ilagay ang olive oil sa kawali, igisa, ang hiwang bawang hanggang sa bumango. Pagkatapos, ilagay ang nilagang broccoli, igisa ng mabilis sa loob ng mga 30 segundo. Pagkatapos ay patayin ang kalan at budburan ng kaunting paminta. Ang paraan ng pagluluto na ito ay nakakatulong sa paglaganap ng olive oil na nagbibigay ng banayad na taba at binabawasan ang iritasyon sa tiyan. Maraming pag-aaral ang nagpapakita na ang olive oil ay nakakatulong sa pagprotekta sa digestive lining na napakababagay sa mga matatanda na madalas makaranas ng bloating o talamak na gastritis. Mula sa biological na pananaw, ang lignan sa sesame oil ay may epekto sa pagbabalanse ng hormones at nagpapabagal sa proseso ng pagtanda ng selula. Kapag isinama sa sulforaphane ng broccoli, ang immune-boosting effect ay malinaw na pinarami. Madalas kong inihahalin tulad ang kombinasyong ito sa isang hukbo na may kalasag at sibat, parehong nagtatanggol at sumasalakay sa mga free radicals na nakakapinsala sa katawan.
Hindi na ito karaniwang pagkain kundi isang pagkain na nagpapagaling, nagpapalusog sa bawat selula mula sa loob. Bukod pa rito, ang kombinasyon ng broccoli at malusog na langis ay sumusuporta rin sa pagkontrol ng kolesterol. Ang unsaturated fatty acids sa sesame oil at olive oil ay nakakatulong sa pagbaba ng masamang kolesterol, habang ang fiber ng broccoli ay sumusuporta sa paglabas ng mga ito. Kapag malinis at malambot ang mga ugat, ang presyon sa mga microvessels, lalo na sa glomerulinang bato, ay nababawasan din ng malaki. Ito ang tahimik ngunit napakahalagang pundasyon upang mapanatili ang stable na function ng bato sa katandaan. At kung sa tingin ninyo ay karapat-dapat ipatupad ang nilalaman na ito, mangyaring magkomento ng 6 sa ibaba ng video. Hindi lamang iyon isang senyales na nakikinig kayo, kundi isang maliit na pangako sa inyong sariling kalusugan. Gintong resipe Belge. 2. Broccoli, tofu at itlog. Kapag nalinis at malaya na ang mga daluyan ng dugo dahil sa nakaraang dieta, ang susunod na mahalagang hakbang ay ang punan ang katawan ng malinis, matatag at napapanatiling enerhiya upang ang dugo ay makapagdala ng sustansya sa bawat selula. Marami sa inyo na lampas 60 taong gulang ay madalas na may iisang pag-iisip na kapag humihina ang lakas at nangangayayat ang mga braso at binti, kailangan ng mas maraming karne upang muling lumakas. Ito ay isang madaling maunawaang kaisipan, ngunit mula sa pananaw ng medisina at klinikal na karanasan, ang madaling pagtaas ng red meat sa yugtong ito ay maaaring magdulot ng karagdagang pasanin sa bato, madaling tumaas ang creatinine level, at mabilis na mapuno muli ang mga ugat ng masamang taba. Ang inaakala na pampalusog ay minsan pa nga ay nagiging isang tahimik na salik na nagpapahina sa kalusugan. Sa konteksto na iyon, ang tofu at itlog na isinama sa broccoli ay isang matalino at angkop na alternatibo para sa katawan ng matatanda. Ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng dekalidad na protina, madaling tunawin, hindi nagdudulot ng presyon sa bato at nakakatulong pa rin sa pagpapanumbalik at pagpapanatili ng matibay na muscle mass. Madalas kong tinatawag itong essence of good protein dahil pinapalusog nito ang katawan ng dahan-dahan, banayad, ngunit matatag, napakababagay sa biological rhythm ng katandaan. Mula sa siyentipikong pananaw, ang broccoli ay naglalaman ng plant protein, ngunit hindi kumpleto ang lahat ng essential amino acids. Kapag kinakain ng mag-isa, hindi magiging optimal ang epekto sa pagbuo ng kalamnan. Gayunpaman, kapag isinama sa tofu o itlog, nagaganap ang isang biological compensation. Ang kulang na amino acids sa isa ay pupunan ng isa pa na lumilikha ng isang mas kumpletong istruktura ng protina. Lalo na, ang ama ng vitamin C sa broccoli ay gumaganap bilang isang biological catalyst na tumutulong upang mapataas ang pagsipsip ng iron at plant-based calcium mula sa tofu. Kapag maayos ang pagkapalusog ng buto at puno ang mga kalamnan, ang kakayahang maglakad, balansehin, at ang basic metabolic rate na isang salik na nagtatakda ng kalidad ng buhay sa mga susunod na taon ay natural na bubuti. Gusto kong ibahagi ang kwento ni Mang Tonyo, 78 taong gulang, na naninirahan sa isang liblib na bayan sa Laguna. Dati, madalas siyang nagrereklamo tungkol sa mahinang binti at pagkapagod kapag umaakyat ng hagdan. Mabilis na bumababa ang muscle mass, kaya naging mabigat ang pang-araw-araw na gawain. Sa hangaring maging mas malusog, sinubukan niyang kumain ng maraming karne, ngunit hindi ito nagbunga tulad ng inaasahan. Pabago-bago ang kanyang kidney index, madalas siyang mamaga ang binti at mukha, at pagod ang kanyang diwa. Matapos turuan na ayusin ang kanyang pagkain, lumipat siya sa regular na pagkain ng broccoli, tofu, at itlog. Sa simula, nagdududa pa rin siya dahil sa pakiramdam na masyadong light ang kinakain. Ngunit pagkalipas lamang ng halos 3 buwan, ipinakita ng mga pagsusuri na stable na muli ang kidney function at malinaw na nabawasan ang pamamaga. Ang pinakamahalaga ay naging mas matatag ang kanyang mga kalamnan sa binti, sapat na upang makapaglakad ng malayo at makasama ang kanyang mga kaibigan sa mga light hikes. Para sa kanya, hindi lamang ito pagbabago sa pisikal,
kundi ang muling pagbabalik ng tiwala at kakayahan ng katawan na gumaling. Ang paraan ng pagluluto ng steamed broccoli, tofu, at itlog ay napakababagay din sa matatanda. Gumamit kayo ng kalahating bloke ng sariwang tofu, bahagyang durugin gamit ang tela o likod ng kutsilyo upang maalis ang labis na tubig. Pagkatapos, batihin ang 2 itlog na mas mainam na alisin ang isang pula ng itlog at bigyan ng prayoridad ang puti ng itlog upang mabawasan ang pasanin sa bato. Ang nilagang broccoli ay tadtarin at haluin ng maigi sa pinaghalong ito. Sa halip na gumamit ng asin, maaari kayong gumamit ng light broth upang mabawasan ang sodium, steam, sa mababang apoy sa loob ng mga 10 minuto, at ang pinaghalong ito ay magiging isang malambot at makinis na masa, madaling kainin tulad ng puding. Ang putahe na ito ay lalo na angkop para sa mga mahina ang ngipin, mahina ang panunaw, at maaaring gamitin para sa isang magaan na almusal o hapunan. Mula sa biological na pananaw ng selula, ang sulforaphane sa broccoli, kapag isinama sa dekalidad na protina mula sa itlog, ay may kakayahang itaguyod ang rate ng pagbabago ng selula sa pagkabata. Mabilis na nagbabago ang selula sa katawan sa pagkabata, ngunit habang tumatanda, mas bumabagal ang proseso na ito. Kapag regular na ginagamit ang kombinasyong ito, ang mga selula ng glomeruli ng bato at ang endothelial cells ng mga ugat ay susuportahan sa paggaling, kaya unti-unting bumubuti ang kakayahan sa pagsala at detoxification. Ito ang kapangyarihan ng natural na pagkain. Nagpapalusog sa katawan mula sa ugat, sa halip na basta lamang magkaroon ng epekto sa ibabaw, tulad ng ilang gamot. Hindi pa doon nagtatapos. Ang kombinasyon ng broccoli, tofu, at itlog ay sumusuporta rin ng napakabuti sa pagbabawas ng pamamaga. Kapag humina ang function ng bato, madaling maiipon ang labis na tubig sa binti at mukha. Ang potassium na marami sa tofu at broccoli ay nakakatulong sa katawan na mailabas ang sodium na malinaw na nababawasan ang pakiramdam ng kabigatan. Ang malinis na protina ay nagpapanatili ng angkop na antas ng albumin sa dugo na pumipigil sa paglabas ng tubig mula sa mga ugat. Kapag nabawasan ang pamamaga, bumubuti ang sirkulasyon ng dugo at lumuluwag din ang presyon sa bato na lumilikha ng isang positibong cycle. Bukod pa rito, ang isoflavones sa tofu ay kapaki-pakinabang para sa buto ng matatandang kababaihan at sa prostate ng kalalakihan. Kapag isinama sa broccoli, lilikha ito ng isang antioxidant synergy na tumutulong sa katawan na unti-unting alisin ang oxidative stress na naiipon sa paglipas ng mga taon. Ang malakas na kalamnan ay isang mahalagang kalasag na tumutulong sa inyo na maiwasan ang mga malalang sakit tulad ng diabetes at mataas na presyon ng dugo. At minsan, ang isang piraso ng tofu, isang itlog, at isang pamilyar na broccoli sa kusina ay ang tahimik na pundasyon na nagpoprotekta sa bato at nagpapanatili ng mahabang buhay. Gintong resipe, belegi. 3. Broccoli, bawang at sibuyas, ang kalasag laban sa kanser. Kapag naitayo na ang mga kalamnan bilang haligi na sumusuporta sa katawan, ang susunod na hakbang na kailangan ng matatanda ay ang pagkumpleto ng immune system, dahil ito ang pinakamalalim na layer ng proteksyon na nagtatakda kung kayo ay mamumuhay ng malusog o hindi sa mga susunod na taon. Marami sa inyo ang nagtataka na ang sulforaphane sa broccoli ay madaling mawala kapag niluto at iyon ang dahilan kung bakit marami ang nawawalan ng pag-asa. Gayunpaman, mula sa pananaw ng aplikadong agham ng nutrisyon, basta't alam ninyo kung paano ipagsama ng tama, ang broccoli ay ganap na makakapaglabas ng pinakamataas na lakas nito sa kusina ng pamilya. Kung pag-uusapan ang mga sangkap na malapit sa atin, madaling mahanap at matagal nang kasama ng mga Pilipino, ang bawang at sibuyas ang susi upang maging isang malakas na natural na antibiotic ang broccoli. Hindi lang ito nagbibigay ng lasa, kundi sumisiyasat din ng malalim sa mga tahimik na pinagmumulan ng pamamaga, kaya pinipigilan ang paglaki ng mga selula ng cancer. Ito ang itinuturing na ultimate boss na kombinasyon
sa grupo ng natural na anti-inflammatory at anti-cancer foods. Mula sa pananaw ng biochemistry, kapag ang bawang at broccoli ay ginagamit ng sabay, ang alisin at ang mga sulfur compounds sa bawang ay gumaganap ng papel sa pag-activate o pagpapalit sa enzyme myrosinase na madaling masira ng init. Sa madaling salita, ang bawang ang nagpapagising sa likas na kakayahang lumaban sa kanser ng broccoli na natutulog. Maraming internasyonal na pag-aaral ang nagpakita na ang pagkain ng broccoli kasama ng bawang ay maaaring magpataas ng bisa sa pagprotekta sa selula ng halos 2 hanggang 3 beses kumpara kung ginagamit ng mag-isa. Kapag idinagdag ang sibuyas, mas lalo pang lumalakas ang bisa na ito. Nakakatulong ang quercetin sa sibuyas na pigilan ang oxidized cholesterol na dumikit sa dingding ng ugat, kaya lumilikha ng isang paborableng kapaligiran upang ang mga aktibong sangkap sa broccoli ay manatili ng mas matagal at gumana ng tama. Kasabay nito, ang alliosupay, ang compound na nagbibigay ng katangian na maanghang na amoy ng sibuyas, ay may epekto sa pagpapainit ng katawan, pagpapalakas ng immune system, at pagpapabuti ng daloy ng dugo sa bato na sumusuporta sa mas epektibo at banayad na proseso ng detoxification. Upang masulit ang biological value ng kombinasyong ito, ang paraan ng pagluluto ay mahalaga. Para sa bahagyang gisadong broccoli na may bawang at sibuyas, ang pinakamahalagang hakbang ay tadtarin o hiwain ang bawang at hayaan itong nakatayo sa hangin ng mga 10 minuto. Sa pamamagitan lamang ng pagkalantad sa hangin na ang alisin sa bawang ay na-activate sa pinakamataas na antas. Sa panahong iyon, hiwain ng manipis ang sibuyas at ihanda ang bahagyang nilagang broccoli. Kapag nagluluto, ilagay ang sapat na dami ng olive oil sa kawali, igisa ang bawang at sibuyas sa mababang apoy upang maiwasan ang pagkasira ng mga aktibong sangkap. Kapag naging bahagyang translucent ang sibuyas, ilagay ang broccoli at igisa ng mabilis sa loob ng mga 30 segundo. Pagkatapos ay patayin ang kalan at budburan ng kaunting paminta. Ang paraan ng pagluluto na ito ay lalo na angkop para sa mga may mataas na presyon ng dugo at diabetes, dahil ang bawang at sibuyas ay matagal nang itinuturing na pagkain na sumusuporta sa natural na pagpapapanatag ng presyon ng dugo, na nakakatulong na bawasan ang presyon sa glomeruli ng bato at sa vascular system. At kung patuloy pa rin kayong nanonood hanggang dito, gusto kong anyayahan kayong mag-iwan ng 8 komento sa section ng komento. Iyon ang paraan upang malaman kung nakakuha kayo ng mahahalagang kaalaman at nakita itong kapakipakinabang. Bahagi 6. Ang lihim sa tamang paghahanda ng broccoli ng eksperto. Maaari kayong pumili ng tamang pagkain, bumili ng tamang gulay, ngunit kung magkamali lang sa huling hakbang ng pagluluto, halos walang kabuluhan ang lahat ng nakaraang pagsisikap sa pangangalaga sa kalusugan. Para sa broccoli, ang hangganan sa pagitan ng pagpapanatili ng lahat ng sustansya at pagkawala ng lahat ng mahahalagang aktibong sangkap ay nasa ilang minutong lamang sa kalan. Bilang isang taong nagtatrabaho ng maraming taon sa mga nasa katamtamang edad at matatanda, napansin ko na ang karamihan sa mga pagkabigo ay hindi nagmumula sa maling pagkain kundi sa maling paraan ng pagluluto. Kaya, sa bahaging ito, ibinabahagi ko ang mga pangunahing prinsipyo na pinatunayan ng agham at praktikal na karanasan. Ang unang prinsipyo na kadalasang napapabayaan ay ang sining ng paghihintay na tinatawag ding 90-minute rule. Pagkatapos hugasan, hindi dapat agad ilagay ang broccoli sa kalan. Hiwain ito sa sapat na laki. Pagkatapos ay hayaang nakatayo sa room temperature ng mga 90 minuto. Kung nagmamadali, dapat hindi bababa sa 30 minuto. Ang dahilan ay nasa enzyme myrosinase, isang enzyme na na-activate lamang kapag naputol ang mga selula ng gulay. Kung agad itong pinainit, sisirain ng init ang enzyme na ito bago pa ito makagawa ng sulforafane. Ang sulforapane ay ang mahalagang aktibong sangkap na may papel sa pagprotekta sa selula, anti-inflammatory, at sumusuporta sa pag-iwas sa kanser.
Ang oras ng paghihintay ay ang oras kung kailan inihahanda ng broccoli ang sarili nito upang maging isang tunay na nakapagpapagaling na pagkain. Ang susunod na prinsipyo ay ang 5-minute rule na direktang nauugnay sa paraan ng pagluluto. Sa halip na pakuluan ng lubog sa tubig tulad ng karaniwang ugali, palagi kong pinapayuhan na steam at steam lamang sa loob ng maximum na 5 minuto. Sapat na ang panahong ito upang mapalambot ang fiber na nagpapahintulot sa digestive system ng matatanda na madaling sumipsip at sabay na napapanatili ang karamihan sa mahahalagang enzyme at mineral. Ang sobrang pag-steam ay hindi lamang nagpapawala ng lasa ng gulay, kundi nagpapababa rin ng malaki sa sulforaphane, lalo na mapaminsala sa mga may mahinang bato o mahinang resistensya. Ang ikatlong prinsipyo ay madalas kong tinatawag na emergency resuscitation secret na inilalapat sa mga sitwasyon kung saan hindi makapaghanda ng aktibo. Kung kailangan ninyong kumain ng broccoli na labis ng nilaga sa labas o sa isang party, kumain ng kaunting mustasa o horseradish kasama nito. Ang mga pampalasa na ito ay naglalaman ng mga enzyme na gumagana tulad ng myrosinase na tumutulong na muling i-activate ang kinakailangang biological reaction upang muling mabuo ang sulforaphane mula sa mga natitirang precursors sa broccoli. Ito ay isang flexible na solusyon na lalo na angkop sa totoong buhay ng matatanda kung hindi palaging sila mismo ang nagluluto. Isang maliit ngunit mahalagang hakbang ay ang paraan ng paghuhugas ng broccoli. Sa halip na basta hugasan sa ilalim ng gripo, dapat ninyong baligtarin ang buong broccoli sa isang mangkok ng malinis na tubig sa loob ng mga 10 minuto. Nakakatulong ang paraan na ito na bumukas ang mga bulaklak na naglalabas ng dumi, nalalabi ng pestisidyo at natural na wax. Pagkatapos, banlawan muli ng mahinang tubig alat o tubig na may suka upang mapataas ang kaligtasan. Para sa matatanda, ang pagbabawas ng pasanin ng toxins sa atay at bato mula pa sa yugto ng paghahanda ay napakahalaga. Mula sa aking pananaw, pagkatapos ng maraming taon ng pagmamasid sa kalusugan ng matatanda, ang broccoli ay hindi lamang isang uri ng gulay, kundi isang pagsubok ng saloobin sa buhay. Ang pag-aalaga ninyo sa bawat maliit na hakbang sa hapagkainan ay ang pag-aalaga din sa inyong mga ugat, sa inyong bato, at sa nalalabing bahagi ng inyong buhay. Ang hapagkainan ay sa katunayan ay isang tahimik na lugar ng pagpapagaling araw-araw kung saan nagtatakda kung kayo ay maglalakad ng matatag o mapapagod sa mga susunod na taon. Kapag maayos na naprotektahan ang bato ng mga magulang, magiging panatag ang mga anak, at kapag may sapat pa kayong lakas upang pangalagaan ang inyong sarili, iyon ay isang malaking regalo para sa buong pamilya. Mahal kong mga kaibigan, salamat sa paglalakbay ninyo sa akin sa loob ng mahabang panahon upang tuklasin ang biological secrets ng broccoli. Ngayon, hindi lamang tayo natuto kung paano kumain ng isang uri ng gulay, kundi nakumpirma rin natin ang depensa na nagpoprotekta sa katawan mula sa kumukulong tubig, sili sauce, at ang pagbabawal sa gatas. Ang inyong hapagkainan ang pinakamahalagang therapy room na nagtatakda ng nalalabi ninyong buhay. Kapag malinis ang bato ng mga magulang, panatag ang mga anak. Ang malusog na paglalakad ninyo ay kaligayahan ng buong pamilya. Ang kalusugan sa katandaan ay nagsisimula sa isang maingat na inihandang broccoli ngayong gabi. Kung hindi pa nakapag-subscribe, mangyaring pindutin ang subscribe sa malusog na buhay sa pagtanda upang maghanda kasama ko para sa isang malusog na buhay na may 100 taon. Ibahagi ito sa inyong mga mahal sa buhay at mag-iwan ng komento na kasama ng inyong desisyon. Naway laging malinis ang inyong mga ugat at matatag ang inyong bato upang salubungin ang bawat bagong araw na puno ng sigla. Salamat sa panonood hanggang sa huli. Naway magkaroon kayo ng malusog at maligayang araw.